Kamusta? Nagsisimula ang kwento habang ang isang batang babae na si Coco ay naglalaba sa isang ilog. Humihingi siya ng paumanhin sa isang USA dahil sa paggawa niya ng kalat, pero sinasabi niyang mawawala rin ito agad. Ang kalat na ginawa niya ay biglang nawawala, at sinasabi ni Coco na maganda ang magic tuwing nakikita niya ito. Ang magic ay kahanga-hanga, pero kung paano ito gumagana ay hindi alam. Ang mga witches lamang ang kayang mag-cast ng spells, at ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang mabiyayaan nito. Hindi lahat ay maaaring maging witch, at kailangan ay ipinanganak kang may potensyal. Ini-imagine ni Coco kung ano ang pakiramdam ng maging isang witch at inuutusan niya ang kanyang mga kumot na maging isang flying cloak. Hindi ito gumana, pero namangha siya sa ibang bagay. Isa itong Pegasus carriage at hindi pa siya kailanman nakakita nito na lumapag dati. Sinabi ni Coco sa kanyang ina na may dumating na bisita at nagulat siya nang makasalubong niya ang isang estranghero. May grupo rin ng mga babae roon na tumitingin sa lahat ng tela sa paligid ng tindahan. Tuwang-tuwa si Coco dahil ito ang mga taong dumating gamit ang Pegasus carriage. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi siya kasama ng mga babae at naghahanap lang siya ng smoke-colored fabric. Nag-alok siyang bumalik na lang kapag hindi na sila abala, pero sinabi ni Coco na matutulungan niya siya. Umaasa si Coco na makikita niya ang Pegasus carriage kapag tapos na siya, pero ayaw ng kanyang ina na pakialaman niya ang mga gamit ng customer. Sinabi ni Coco na hindi siya magiging sagabal, at nangako siyang titigil na siya sa pagsasabi na gusto niyang maging witch. Pumayag ang kanyang ina, kaya masayang nagtrabaho si Coco. Kinuha niya ang sukat ng lalaki at pumunta upang putulin ang tela para sa kanya. Talagang naglaan ng oras si Coco para masigurong tama ang kanyang ginagawa, at nagulat siya nang mapansin niyang nandoon mismo ang lalaki. Sinabi nito na may mahusay na konsentrasyon at matatag na kamay si Coco. Hinangaan niya ang kanyang trabaho at sinabi niyang hindi niya inaasahan na ang bar-ayang ito ay may ganitong kahusay na craftsman. Tinawag niya itong tunay na magic, pero hindi iyon ang tingin ni Coco. Sinabi niya na ang magic ay mas Mr. Ayuso, mas kumikislap, at mas mahalaga. Ang magic ay isang bagay na napakahalaga, at ito ay isang bagay na hindi niya maabot. Halatang halata na nahuhumaling siya sa magic, kaya naisip ng lalaki kung bakit gustong-gusto niya ito. Ipinaliwanag ni Coco na pumunta siya sa isang festival noong siya ay mas bata at nakilala niya ang isang witch na may suot na mask. Ang witch ay nagbebenta ng mga magical picture books at tinanong siya kung gusto niyang bumili ng isa. Mahilig si Coco sa picture books, pero wala siyang ideya kung ano ang magic. Ipinaliwanag ng witch na ang magic ay isang himala na nagbibigay buhay sa mundong ito. Ipinakita ng witch sa kanya ang isang sulyap ng kung ano ang kayang gawin ng magic, at naisip ni Coco na napakaganda nito. Agad niyang nalaman na gusto niya ang magic, at sinabi ng witch na ang librong kanyang binibenta ay may kasamang libreng wand. Dapat sana ay bibili si Coco ng prutas gamit ang kanyang pera, pero binili niya ang magical picture book sa halip. Hindi natuwa ang kanyang ina, at sinabi ni Coco na isang lalaking may matulis na sombrero ang nagbenta nito sa kanya. Doon sinabi ni Coco sa kanyang ina na magiging isang witch siya na magbibigay buhay sa mundo. Sa kasamaang palad, ibinunyag ng kanyang ina na hindi niya iyon magagawa. Hindi maaaring maging witch ang isang tao maliban kung ipinanganak siya na may magical powers. Ang mga ordinaryong tao ay walang kakayahang maging witch, at walang exception. Tumanggi si Coco na sumuko, kaya ipinakita niya sa kanyang ina na ang lupa ay kumikislap tuwing siya ay humahakbang. Sinabi ng kanyang ina na kung patuloy nakikinang ang lupa hanggang makauwi sila, baka mayroon nga siyang kakayahang gumamit ng magic. Habang pauwi sila, desperadong pinagmamasdan ni Coco ang bawat hakbang niya, umaasang magtatagal ang magic. Sa kasamaang palad, unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata kasabay ng pagkawala ng liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula noon, naging mahilig si Coco sa panunood ng magic at hindi niya mabitawan ang kanyang pangarap na maging isang witch. Bigla na lang yumanig ang lupa at lahat ay nagmadaling lumabas. Tumagilid ang carriage at nagmadaling tumakbo si Coco upang tingnan ng ilang bata mula sa kanilang barayo. Isa sa kanila ay napunta sa ilalim ng carriage at nabagok ang ulo, dahilan para tumagilid ito. Galit ang mga babae dahil hindi na sila makakauwi nang walang kanilang carriage. Bigla, nagtanong ang lalaki kung gusto ba nilang ayusin niya ito. Nagtaka ang mga babae kung sino ang lalaking ito, at napagtanto niya na makakatulong kung suot niya ang kanyang signature hat. Namangha si Coco habang pinapanood siyang isuot ang kanyang pointed hat. Ang pangalan niya ay Keyfree, at ibinunyag niyang isa siyang witch. Naghanda na siyang magtrabaho, pero ang paggawa ng magic sa labas ay maaaring magdulot ng problema.
Agad na kumilos si Coco at sinabi na maaari niyang gamitin ang kanilang shop. Pinagalitan siya ng kanyang ina, pero itinuro ni Coco na si Keyfree ay isang tunay na witch. Maaaring ito na ang pagkakataon niya na makita ang eksaktong sandali kung paano nagkakast ng spell. Pumayag ang kanyang ina, pero hindi nangyari ang inaasahan. Hiniling ni Keyfree kay Coco na magbantay sa labas at siguraduhing walang titingin sa loob ng shop habang ginagawa niya ang spell. Iniwan siya sa labas at sinabi na kahit anong mangyari, hindi niya dapat papasukin ang kahit sino. Naupo si Coco sa labas at iniisip kung bakit hindi maaaring panoorin kung paano ito ginagawa. Ang magic ay nasa buong mundo, pero hindi alam ng mga tao kung paano ito nagagawa. Ang mga witches lamang ang nakakaalam ng sikreto at talagang nais ni Coco na matutunan ito. Bigla niyang napansin na sinusubukan ng mga pilyong bata na sumilip sa loob ng shop. Hinarap niya ang mga ito, pero hindi siya pinansin. Sa halip na pigilan sila, umakyat si Coco kung nasaan sila at sinabihan silang tumabi. Gusto rin niyang sumilip, pero may mga kurtina na humaharang sa kanilang paningin. Umalis ang mga bata at naiwan si Coco na nagtatampo. Bigla, nahanjin ang isa sa kanyang mga kumot at naalala niya ang pasukan sa itaas ng shop. Pumasok si Coco sa loob kung saan makakakuha siya ng magandang tanaw. Pinigilan niya ang sarili na tumingin dahil alam niyang mali iyon. Sa kasamaang palad, hindi niya napigilan ang sarili at sinilip niya ang ginagawa ni Keyfree. Hindi siya makapaniwala nang makita niyang gumuguhit ito ng magic gamit ang isang pen. Doon niya napagtanto na ang wand na ibinigay sa kanya noong bata pa siya ay hindi pala tunay na wand. Ang spells ay hindi basta sinecast, kundi iginuguhit. Matapos ang spell, sinabi ni Keyfree kay Coco na tapos na siya. Wala siyang narinig na sagot kaya tiningnan niya ito. Sa labas, pinasalamatan niya si Coco sa kanyang tulong at makikitang nakabalik siya sa pintuan sa tamang oras. Umalis ang lahat at sinabi ng ina ni Coco na nakahinga siya ng maluwag. Mahal na mahal ni Coco ang magic kaya naisip niyang baka gusto nitong sumama sa witch. Namatay ang ama ni Coco dahil sa sakit, kaya hindi alam ng kanyang ina kung ano ang gagawin niya kung iiwan din siya ni Coco. Nakaramdam ng lungkot si Coco at nangakong hindi niya iiwan ang kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam sila ng magandang gabi sa isa't isa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Coco at kinuha ang librong binili niya noong siya ay bata pa. Inaalis niya ang ilalim at doon niya nadiskubre na isa pala talaga itong pen. Maraming beses nang tiningnan ni Coco ang bawat pahina ng magical picture book at napansin niyang puno ito ng mga patterns. Ngayon niya naunawaan na ang wand ay hindi lang simpleng bonus na kasama ng libro. Ang pen mismo ang totoong magic wand, inalis niya ang takip nito at nakita niyang puno ito ng ink. Bago siya magsimula, humingi muna ng paumanhin si Coco sa kanyang ina. Nangako pa rin siyang hindi siya aalis, pero gusto pa rin niyang subukan kung kaya niyang gumamit ng magic. Naglaan si Coco ng oras upang kopyahin ang mga patterns mula sa libro. Sa kasamaang palad, nadismaya siya nang walang nangyari. Hindi naman siya nagulat dahil alam niyang hindi ito magiging ganoon kadali. Bigla, umihip ang mahinang hangin at may patak ng ink na nahulog mula sa kanyang pen. Na-activate nito ang spell at may maliliit na sparks na lumabas mula sa kanyang drawing. Hindi makapaniwala si Coco sa kanyang nakita dahil ibig sabihin ay nakagamit siya ng magic. Natupad ang kanyang pinakamalaking pangarap at halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa tuwa. Ibig sabihin nito na ang magic ay kailangang iguhit. Bigla siyang napatigil nang maalala niyang hindi niya dapat nalaman ang lihim na ito. Lahat ng ito ay dahil nakita niya si Keyfree na ginagawa ito at iniisip niya kung magagalit ito kapag nalaman. Kinuha muli ni Coco ang kanyang pen at sinabi niyang gagawa na lang siya ng isa pa. Sa kagubatan, makikita si Keyfree na nagpapahinga at gumawa siya ng maliit na apoy gamit ang magic. May bumabagabag sa kanya at may kinalaman ito sa picture book na narinig niyang binanggit ni Coco. Bigla, napagtanto niya kung ano iyon at agad siyang tumayo mula sa higaan. Bumalik kay Coco. Abala siya sa pag-apula ng apoy na siya mismo ang gumawa gamit ang magic. Sinabi niya na nasasanay na siya sa paggamit ng magic, at makikitang marami na siyang nagawang drawings. Natutunan ni Coco na ang mas malalaki ay mas malakas kaysa sa maliliit. Ang maayos na pagkakaguhit ay mas tumatagal kaysa sa magulo. Pero mahirap gawin ang mga patterns na malaki at maayos. Naalala niya kung paano ginawa iyon ni Keyfree at kung gaano kadali itong ginawa. Bigla, nagkaroon ng ideya si Coco at kinuha muli ang libro. Napagtanto niyang maaari niyang iguhit ng maayos ang pattern sa pamamagitan ng pag-trace sa halimbawa. Tuwang-tuwa si Coco nang matapos niya ang kanyang pinakamahusay na drawing, pero bigla siyang sinunggaban ni Keyfree. Habang kumakawala ang magic,
Mabilis siyang inilayo ni Kifrey sa bahay. Dinala niya siya palayo sa magic at galit na tinanong kung siya ba ang gumuhit ng magic. Sigurado siyang ginawa niya iyon kaya inutusan niya itong sabihin kung ano ang iginuhit niya. Gusto ni Kifrey malaman kung anong spell iyon, pero hindi alam ni Coco. Tinrace niya lang ang pattern na nasa loob ng picture book. Bigla nilang narinig ang ina ni Coco na tinatawag siya. Nag-aalala ito sa kanya at desperadong sinabi ni Coco na lumayo ito sa bahay. Sa kasamaang palad, wala nang oras dahil mabilis na tinakpan ng yelo ang lahat ng nakikita. Napasigaw si Coco sa takot nang hindi makalayo ang kanyang ina at tuluyang nagyelo sa kinatatayuan. Habang sumisigaw si Coco sa sakit at takot, naisip ni Kifrey na ito ay forbidden magic. Desperadong sinabi ni Coco kay Kifrey na pakawalan siya, pero alam niyang madadami rin siya sa magic. Wala itong pakialam si Coco dahil gusto lang niyang mailigtas ang kanyang ina. Sinubukan ni Kifrey na ipaliwanag na ito ay isang napakalakas na spell at isa rin itong evil na magic. Wala itong epekto dahil determinado si Coco at nakawala siya. Kinailangan siyang sagipin ni Kifrey sa pagkahulog, pero walang lunas sa sakit na nararamdaman ni Coco. Sumigaw siya para sa kanyang ina, pero patuloy lamang kumalat ang magic. Hinayla siya ni Kifrey palayo at tanging paghingi ng tawad ang nagawa ni Coco. Wala siyang ideya na aabot ito sa ganitong kalala, at sinabi ni Kifrey na naiintindihan niya. Itinatago ang magic bilang isang lihim upang hindi na muling mangyari ang ganitong trahedya. Ang lihim ay sapat na ang espesyal na ink at isang set ng custom seals upang magamit ang magic. Ang pagtatago ng katotohanan iyon ang pangunahing patakaran ng pagiging isang witch. Ngayong nalaman na ni Coco ang lihim na ito, kailangan burahin ni Kifrey ang kanyang mga alaala. Kinilabutan si Coco nang marinig ito at nakiusap siyang huwag gawin iyon. Kapag nakalimutan niya ang lahat, hindi niya malalaman kung sino ang magliligtas sa kanyang ina. Sinabi ni Kifrey na nakakalungkot man, wala na silang ibang pagpipilian. Kung masasabi lamang niya kung anong uri ng seal ang iginuhit niya, maaaring malaman kung paano baliktarin ang nangyari sa kanyang ina. Hindi maalala ni Coco kung anong magic ang iginuhit niya, pero kabisado niya ang laman ng picture book. Bigla, may napagtanto si Kifrey, kung ang librong iyon ay gawa ng taong iniisip niya, hindi niya maaaring hayaan na makalimot si Coco. May hinahanap si Kifrey at ayaw niyang mawala ang bakas nito. Ang alaala ni Coco tungkol sa libro ang maaaring susi para mahanap ito, kaya siya na lang ang natitirang lead niya. Wala siyang paraan upang matunton ito kung buburahin niya ang kanyang alaala. Tinanong ni Kifrey si Coco kung sigurado siyang makikilala niya ang libro kung makita niya itong muli. Gusto niyang malaman kung kabisado niya ang bawat pahina at ang eksaktong pahinang kanyang kinopya. Sinabi ni Coco na sigurado siya at naunawaan niya kung bakit ito tinatanong. Kung makakahanap sila ng kaparehong libro, matutukoy nila ang custom spell na kanyang iginuhit. Nagtanong siya kung ibig sabihin nito ay maililigtas nila ang kanyang ina. Ayaw mangako ni Kifrey, pero sinabi niyang may pag-asa pa. Nakiusap si Coco na huwag burahin ang kanyang alaala dahil gusto niyang iligtas ang kanyang ina. Tinanong siya ni Kifrey kung kaya niyang itago ang lihim at sinabi niyang kaya niya. Tinanong siya kung handa siyang matuto at nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Kifrey na kapag nalaman na niya ang katotohanan, hindi na ito mababawi. Magiging isa na siya sa mga nakakaalam ng lihim at kailangan niyang piliing tumayo kasama nila. Ito lamang ang paraan para mapanatili niya ang kanyang alaala at idineklara ni Kifrey na magiging isang witch siya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Coco at nakita niyang nasa isang Pegasus carriage siya. Sinabi ni Kifrey na malapit na sila sa kanilang pupuntahan at itinuro niya ang nasa labas. Iyon ang kanyang workshop at ang paaralan kung saan mag-aaral si Coco. Ipinaliwanag ni Kifrey na nagtanim siya ng garter seeds sa paligid ng bahay ni Coco. Tatubo ang mga ito sa lalong madaling panahon at magsisilbing barrier. Napansin ni Kifrey na malungkot si Coco at tinanong kung ano ang problema. Naiiyak siya at ipinaliwanag niyang nangako siya sa kanyang ina na hindi niya ito iiwan mag-isa. Sinabi ni Kifrey na huwag siyang maging mahigpit sa sarili dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa noon. Iminungkahi niya na umiyak siya hanggat kailangan niya upang makapagpatuloy. Gumamit si Kifrey ng magic at idineklara na simula ngayon, iyon na ang kanyang bagong tahanan. Namangha si Coco at sinabi ng lalaki na tubig lang iyon. Hindi siya makapaniwala dahil masyado itong bilog at lumulutang para maging tubig. Iniwan siya ni Kifrey upang maglinis, pero natatakot siyang hawakan ang magic na hindi niya naiintindihan. Bigla, may isang babae na lumitaw at sinabi na wala siyang dapat ikatakot. Ang spell na iyon ay tinatawag na vapor bubble, at ito ay magic na humihigop ng tubig mula sa moisture sa hangin.
Kailangan mo lang ikiling ang lower tray at kusa ng bubuhos ang tubig. Nagpasalamat si Coco sa babae sa pagtuturo sa kanya kung paano ito gamitin, at sinabi ng babae na gusto niyang pinapasalamatan siya. Nagpasalamat din siya kay Coco bilang kapalit, at nagpasalamat sila sa isa't isa dahil sa pagpapasalamat. May isa pang babae na dumating at sinabihan si Coco na huwag na lang pansinin si Tisha. Ang pangalan ng babaeng ito ay Rick Hay at napansin ni Coco na may dala itong pen at ink. Ang mga babaeng ito ay apprentice witches at mga estudyante ni Kefri. Akala ni Tisha na magiging estudyante rin si Coco tulad nila, pero sinabi ni Coco na hindi pa niya matatawag ang sarili niyang estudyante. Kahapon lang niya unang ginamit ang spell at wala pa siyang karanasan. Bigla, natakot ang mga babae nang mapagtanto nilang si Coco ang gumawa ng isang insidente. Hindi maintindihan ni Coco ang ibig nilang sabihin kaya ipinaliwanag nila na may kumakalat na chismis tungkol sa isang outsider na gumamit ng forbidden magic. Sinasabi rin ng mga tao na ang taong iyon ay pinayagang maging apprentice kahit buo pa ang kanyang alaala. Bumalik si Kefri at sinabi sa ibang mga babae na pumunta na sa kanilang mga silid upang mag-aral matapos ang kanilang mga gawain sa umaga. Binigyan niya si Coco ng parehong kasuotan na suot ng kanyang ibang mga estudyante at sinabi niyang ipapaliwanag niya ang lahat. Kapag handa na siya, sinabi ni Kefri na ikukwento niya ang kasaysayan ng magic. Sinimulan niya sa pagpapaliwanag na noon, ang magic ay hindi isang espesyal na bagay. Ang kailangan lamang ng isang tao ay kombinasyon ng mga kilalang patterns at specially made ink. Isa itong pamilyar na kasangkapan na maaaring gamitin ng kahit sino, pero paulit-ulit itong nagdulot ng kaguluhan. Kapag ang mga tao ay binigyan ng kapangyarihang gawin ang kahit ano, gagawin talaga nila ang kahit ano. Dahil dito, maraming kakilakilabot na spells ang nalikha, at ang iilang may konsensya ay umiwas sa kaguluhan at nagkaise bilang mga witches. Layunin nilang burahin ang alaala ng ibang tao tungkol sa magic at ipagkatiwala ang lihim lamang sa mga disipulong na numpang protektahan ito. Mula noon, pinaniwala ang mga tao na ang magic ay isang kapangyarihang tanging piling tao lamang ang maaaring gumamit. Kapag kumalat ang katotohanan, babagsak muli ang mundo sa kawalan ng batas. Lahat ay maingat sa lihim na ito, kaya nag-uusap-usap sila tungkol sa nangyari kay Coco. Hindi sila sinisisi ni Coco dahil alam niyang siya ang dahilan ng lahat. Naisip niya kung ano nga ba ang forbidden magic, ipinaliwanag ni Kefri na ito ay magic na iginuhit noong panahon ng kaguluhan at ipinagbawal noong araw na nagkaisa ang mga witches. Sa madaling salita, ito ay magic na ginagamit para saktan ang iba. Desperadong nais ni Coco na malaman kung alin sa mga spells ang forbidden dahil matatakot siyang gumawa ng kahit ano kung hindi niya alam kung ano ang dapat niyang iwasan. Karaniwan, sinasabihan ni Kefri ang kanyang mga estudyante na maging matyaga, pero iba ang sitwasyon ni Coco. Ipinaliwanag niya na napakaraming forbidden spells, pero kapag pinasimple, malinaw ang patakaran, ang anumang spell na direktang ginagamit sa katawan ng tao ay ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon. Kabilang dito ang transformation, age alteration, manipulation ng thoughts o emotions, pananakit sa iba o kahit ang paghil sa kanila. Mayroon lamang isang exception, tama ang hinala ni Coco na ang exception ay ang spell na nagbo-blur ng memories. Ipinakita ito ni Kefri habang ipinapaliwanag na karamihan sa mga spells ay ginagamit sa mga bagay tulad ng carriages o lamps. Nagbigay siya ng isa pang halimbawa, isang window, matapos ilagay ang window frame sa tamang posisyon, na-activate ang spell. Bumukas ang bintana at nagulat si Coco nang makita ang isang napakalawak na lawa. Hindi ito makatwiran dahil napapalibutan sila ng mga burol kanina lamang. Ipinaliwanag ni Kefri na ito ay tinatawag na windowway. Kinokonekta nito ang dalawang bilog na bintana na may parehong pattern. Itinuro ni Kefri ang isang gusali sa malayo at sinabi na iyon ang Tower of Tomes. Upang mapanatili ang kaalaman, lahat ng libro na may kaugnayan sa magic ay dinodoble roon sa mismong sandaling ito ay naisulat. Napagtanto ni Coco na dapat ay may kopya roon ng picture book na ginamit niya kaya gusto niyang pumunta agad sa tower. Tumanggi siyang matulog hanggat hindi niya ito nahahanap, pero ibinunyag ni Kefri na may humahad lang sa kanila. Nagsimulang umalon ang lawa at isang napakalaking nilalang ang nagpadala ng tubig sa pamamagitan ng windowway. Matapos isara ang bintana, sinabi ni Kefri na ang kanilang nakita ay isang librarian's trial. Ipinaliwanag niya na ang Tower of Tomes ay pinoprotektahan ng 4 na librarians, at ang mga witches lamang na makakatalo rito ang pinapayagang makapasok. Ibig sabihin, kailangang mag-aral ni Coco kung nais niyang makapasok. Sinabi niya na normal lamang na makaramdam ng takot si Coco, pero ang mga spells na hindi forbidden ay maaaring magdala ng kasiyahan sa lahat.
Kaya nais ni Kefri na matutunan niya ang mas banayad na spells. Sumang-ayon si Coco at idineklara na handa na siyang matuto. Dinala siya ni Kefri sa isang silid at napansin niyang wala roon ang kanyang roommate na si Agat. Ipinaliwanag niya na maghahati sila ni Agat sa workspace na iyon, pero magkakaroon din siya ng sariling bedroom. Ang kanyang kwarto ay nasa likod ng workspace pababa ng hagdan. May trabaho pang kailangang tapusin si Kefri kaya sinabi niyang ipaalam sa kanya kung may kailangan si Coco. Sa labas, gumamit si Kefri ng isang device upang makipag-ugnayan sa isang tao. Nagpasalamat siya dahil pinayagan siyang tanggapin si Coco bilang kanyang apprentice. Habang ini-explore ni Coco ang silid, nagulat siya nang makarinig ng boses. Si Agat iyon, at sinabi niyang tumabi si Coco para makalapag siya ng maayos. Umalis sa daan si Coco at sinubukan niyang magpakilala. Pinutol siya ni Agat dahil kilala na niya kung sino siya. Siya ang outsider na pinag-uusapan ng lahat, at alam ni Agat na magiging bagong estudyante siya. Humingi ng paumanhin si Agat sa nangyari sa kanyang ina, pero hindi siya kasing bait ng inaakala. Malamig niyang sinabi na dahil sa ginawa ni Coco, hindi na kailanman babalik sa pagiging tao ang kanyang ina. Sinabi ni Coco na narito siya upang iligtas ito, pero muli siyang pinutol ni Agat. Si Agat at ang iba pa ay matagal nang nagpa-practice ng pagguhit ng casting seals hanggang sa mangitim ang kanilang mga daliri sa buong buhay nila. Nagtrabaho sila ng walang pahinga hanggang sa makapasa sila sa mga pagsusulit. Doon lamang sila pinayagang maging apprentices, hindi nagustuhan ni Agat kung paano nakarating si Coco rito, at sinabi niyang isa lamang siyang ordinaryong babae na walang alam. Upang mas lalong ipakita ang kanyang nararamdaman, sinabi niya na walang paraan para ang isang outsider tulad ni Coco ay maging isang witch. Sinabi ni Coco na nakapag-draw na siya ng spells at hindi niya malalaman kung kaya niya hanggat hindi niya sinusubukan. Ipinahayag ni Agat na kailangan niyang patunayan ang sarili at magsisimula ang kanyang test bukas. Nang gabing iyon, nagkaroon ng welcome party para kay Coco, pero nadismaya ang mga babae nang makitang pareho lang ang pagkain tulad ng dati. Ipinaliwanag ni Kefri na biglaan ang lahat kaya sa ibang pagkakataon na lang ang mas maayos na selebrasyon. Kumakain si Agat sa kanyang kwarto gaya ng nakasanayan, kaya kumain sila nang wala siya. Namangha si Coco sa masarap na pagkain at sinabi ng mga babae na mahusay magluto si Kefri. Nang gabing iyon, humiga si Coco pero hindi niya napigil ang umiyak habang iniisip ang kanyang ina. Kinabukasan, naalala niya na kailangan niyang pumasa sa mga test upang maging apprentice. Nagbabasa si Coco ng libro pero hindi nito ipinaliwanag kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinaliwanag ni Kefri na maraming bagay tungkol sa magic ang hindi matututunan sa libro, at mas matututo siya sa paggawa kaysa sa pagbabasa. Kaya ipinakita niya ang ilang tools na tinatawag na components na ginagamit sa pagguhit ng magic. Sinabi ni Coco na mukhang cool ang lahat, pero natatakot pa rin siyang hawakan ang ink wand. Isinantabi niya ang kanyang takot dahil gusto niyang mailigtas ang kanyang ina kahit ano paman. Nagsimula ang kanilang lesson at agad na na-overwhelm si Coco. Nag-alok si Kefri na magpahinga muna siya, pero sinabi ni Coco na ayos lang siya. Pagkatapos nito, gusto ni Kefri na ipaliwanag niya ang kanyang natutunan. Sinabi ni Coco na ang isang spell ay binubuo ng 3 elemento. Ang sigil sa gitna ang una at napapalibutan ito ng mga linya na tinatawag na signs. Pagkatapos ay may outer circle na kumukumpleto rito na tinatawag na ring. Ang mga uri ng sigils ay fire, water, light, at wind. Ang signs ang nagtatakda kung anong anyo ang kukunin ng magic pati na ang laki at direksyon nito. Kapag nakumpleto ang outer ring, nito nilalak ang seal at ina-activate ang spell. Excited si Coco na subukang gumuhit, pero nag-alangan siya sandali. Nagsimula rin siya kalaunan, pero hindi siya nasiyahan sa kanyang ginawa. Sinabihan siya ni Kefri na huwag itong itapon, pero ayaw pa niyang ipakita ito. Sinabi niyang magulo ito at hindi maayos ang mga linya. Ipinaliwanag ni Kefri na normal lang iyon dahil nag-aaral pa siya. Ang gusto niyang ituro ay hindi niya naisara ang kanyang ring. Ipinaalala niya na hindi maa-activate ang spell kung hindi ito isang kumpletong bilog. Pinakalma siya ni Kefri at sinabing normal lang ang hindi steady na kamay kapag gumagamit ng bagong tool. Kung magpapatuloy siya, matututunan din niyang kontrolin ito agad. Inutusan siya na isara ang bilog para ma-activate ang spell. Nagtagumpay ito, pero ang spell ay napunta kay Agat at nabasa siya ng tubig. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Coco at napansin niyang nasira rin niya ang drawing ni Agat. Sinabi ni Agat na hindi siya galit at gusto lamang niyang makita ang casting seal na iginuhit ni Coco. Ipinakita nila ito at agad nakita ni Agat ang problema. Ipinakita niya kay Coco na mas mahaba ang isa sa kanyang signs kaysa sa iba.
Dahil dito, napalakas ang pressure sa isang direksyon kaya sumabog ang tubig. Humanga si Kifri kay Agit tulad ng dati kaya sapat ang tiwala niya upang iwan si Coco sa kanyang pangangalaga. Nagulat si Coco at ipinaliwanag ni Kifri na pupunta siya sa Great Hall sa loob ng 2 o 3 araw. Nag-alala si Coco, pero sinabi ni Kifri na marami siyang matututunan mula sa kanyang mga kasama. Inutusan siya na pagmasdan si Agit at matuto mula rito. Humingi ng paumanhin si Coco sa nangyari, pero pinigilan siya ni Agit at sinabihang tumigil na. Naging seryoso ito at pinaalala kay Coco na sinabi niyang kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Muling natakot si Coco at idineklara ni Agit na magsisimula na ang kanyang test ngayon. Sa kabilang banda, makikita si Kifri na dumaan sa isang portal papunta sa Great Hall. Habang papasok siya, bigla siyang natamba ng isang babae mula sa anino. Sinabi nitong matagal na silang hindi nagkikita at tinawag niya si Kifri na problem child ng Great Hall. Ang pangalan niya ay Aurelio at sinabi ni Kifri na hindi na siya ang dating taong iyon. Nagtanong si Aurelio kung totoo ba iyon dahil narinig niyang muli itong nagdudulot ng gulo. Alam niyang may bago itong apprentice at hindi makapaniwala si Kifri kung gaano kabilis kumalat ang balita. Alam ni Aurelio na maaaring may koneksyon si Coco sa misteryosong grupo na tinatawag ng mga tao na Brimcaps. Walang gumamit ng forbidden magic sa loob ng 4 na taon, kaya naniniwala siyang mahalagang lead si Coco. Ipinaliwanag ni Kifri na hindi pa nakakapasa si Coco sa kanyang test kaya hindi pa siya opisyal na apprentice. Masyado pang maaga para rito at hindi maganda ang timing. Sa panahong ito ng taon, ang test area ay nasa pinakamataas nitong lokasyon at ito ang pinakamapanganib. Hindi niya kayang ilagay si Coco sa ganitong test ngayon dahil hindi lang siya babagsak, kundi maaaring mawalan pa siya ng buhay. Samantala, bumalik kay Coco na nagdadalawang isip kung tama ba ang ginagawa nila. Inihahanda ni Agit ang portal, pero sinabi ni Coco na wala si Kifri. Sinabi ni Agit na mag-isa rin naman niyang haharapin ang test kapag dumating ang oras. May pag-aalinlangan pa rin si Coco dahil kakadating niya pa lang, pero sinabi ni Agit na pumasa siya sa test noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Lahat sila ay kailangang pumasa upang maging apprentices kaya nasa parehong sitwasyon si Coco. Ipinaliwanag ni Agit na ang unang test ay tinatawag na Consent of the Crown. 3 contraptions lamang ang maaaring dalhin ng participants kasama ang kanilang components. Kailangang marating ni Coco ang tuktok ng Dada Range at kunin ang Dedam Orb na tumutubo roon. Binigyan siya ni Agit ng Guidance Orb na magtuturo ng tamang direksyon. Pagkatapos ay binigyan siya ng Vapor Bubble para sa inuming tubig. Binuksan ni Agit ang portal at sinabihan si Coco na pumasok. May isa pa siyang maaaring dalhin kaya naisip niyang kumuha ng sapatos tulad ng suot ni Agit. Nakita niyang ginamit iyon ni Kifri at Agit at alam niyang isa itong contraption. Napansin niyang kumikislap ang souls habang lumilipad sila. Nais sana ni Coco na makahiram, pero hindi natuwa si Agit. Napagtanto ni Coco na samobra siya kaya binawi niya ang sinabi. Bamantong hininga si Agit at ipinahiram ang kanyang sapatos kay Coco. Wala na siyang gustong pag-usapan pa kaya itinulak niya si Coco papasok sa portal. Doon lamang naalala ni Agit na sabihin na isang beses lang maaaring kunin ang test. Kapag bumagsak siya, hindi na siya kailanman magiging apprentice ni Kifri. Hindi na siya matuturuan ng magic at kailangan niyang umalis sa atelier. Naghanda si Coco, pero natatakot siya kahit sa pinakamaliit na tunog. Alam niyang wala nang atrasan kaya kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Iniisip niya kung paano gumagana ang Guidance Orb kaya sinilip niya ito ng mabuti. Ang tangkay sa loob ay nagsimulang gumalaw at kumatok sa gilid ng salamin. Kumakatok ito sa isang partikular na direksyon kaya napagtanto ni Coco na iyon ang gustong tahakin nito. Natatakot pa rin si Coco sa madilim na kagubatan, pero nagawa niyang lakasan ang loob niya. Sinabi niya sa sarili na parang pag-akyat lang ito ng bundok at nagpatuloy siya. Agad siyang nadapa, pero hindi siya handang sumuko. Nakapasa si Agit sa test noong 10 taong gulang pa lamang ito kaya sigurado si Coco na kaya niya rin. Matapos malampasan ang ilang maliliit na pagsubok, nakalabas si Coco sa kagubatan. Napakaganda ng tanawin at napagtanto niyang ito ang Daden Range. Ngayon ay pataas na ang tinuturo ng Guidance Orb, ibig sabihin kailangan niyang humanap ng paraan upang makarating doon. Bigla niyang napansin ang isang ibon na lumilipad at naalala niyang hiniram niya ang sapatos ni Agit. Sinabi ni Coco na, "Fly," habang tumatalon, pero wala itong nangyari. Tiningnan niya ang souls at napansin niyang hati ang casting seal sa kaliwa at kanang paa. Sinubukan niyang muli, pero sinigurado niyang pantay ang kanyang mga paa.
Namangha siya ng gumana ito at nagsimula siyang lumutang. Sandali lamang niya itong na-enjoy dahil mahirap itong kontrolin at muli siyang bumagsak. Nadismaya siya sa sarili dahil sa pagiging clumsy, pero agad niyang naalala na iyon ang unang beses niyang lumipad. Ang paglipad ang magdadala sa kanya sa kanyang pupuntahan kaya sinubukan niya ulit. Kumpiyansa si Coco na kaya niya, pero bumagsak lang siyang muli sa kagubatan. Hindi pa rin siya sumuko at nagpatuloy sa pag-practice. Samantala, kay Kifrey, makikita na ang lungsod na kanyang kinaroroonan ay nasa ilalim ng tubig. Nagsumite siya ng ilang papeles para sa isang application at sinabi niyang maaari siyang tumira sa Great Hall. Kung lilipat siya roon, hindi na niya kailangang bumiyahe para sa maliliit na bagay. Ang Great Hall ang sentro ng mga witches at naroon na ang lahat ng kailangan nila. Sinabi ni Kifrey na pumupunta lamang siya roon kapag may kailangan siya at halatang malalim pa rin ang kanyang galit sa lugar na iyon. Binago ng babae ang usapan at sinabihan si Kifrey na bantayan ang kanyang mga apprentices. Bata pa ang mga ito at hindi mo alam kung ano ang maaari nilang gawin kapag walang nakabantay na matatanda. Bumalik kay Coco, makikitang natutunan na niyang panatilihin ang kanyang balanse. Sinubukan niyang umakyat ng mas mataas sa unang pagkakataon, pero napunta lang siya sa ibabaw ng isang lumulutang na lupa. Nagawa niyang maiwasang bumagsak, pero hindi pa rin maayos ang kanyang kontrol. Naiwan si Coco na nakakapit sa isang ugat at may kakaibang nilalang na lumitaw. Binangga siya ng maliit na nilalang at nagulat si Coco. Bumagsak siya muli at bahagyang nakaiwas sa matinding pagbagsak. Ang nilalang na iyon ay tinatawag na brush body at ngayon lang ito nakita ni Coco. Sumunod ito sa kanya at napansin ni Coco na puno ng putik ang kanyang sapatos. Pinatuyo niya ito ng kaunti, pero kinilabutan siya nang mapagtanto niyang nabura niya ang casting seal. Ito ang pinakamasamang bagay na nagawa niya, pero pinaalalahanan niya ang sarili na maaari niya itong iguhit muli. Sa kasamaang palad, lalo pang lumala ang sitwasyon nang makita niyang natapon ang conjuring ink sa loob ng kanyang bag. Hindi alam ni Coco kung ano ang gagawin at iniisip niyang baka tapos na ang lahat. Sa workshop, iniisip ni Tishia kung nasaan si Coco, ipinaliwanag ni Aget na wala siya roon dahil pumunta siya sa Daden Range para sa kanyang test. Kinilabutan si Tishia dahil kaka-rating pa lang ni Coco at hindi pa siya handa. Nagtaka siya kung bakit hindi siya pinigilan ni Aget. Kaya kinailangan ni Aget na ipaalala kay Tishia kung paano talaga ginagawa ang mga bagay. Karaniwan, kinukuha muna ng mga tao ang test bago pa man sila makarating dito. Sinabi ni Aget na kung hindi kayang pumasa ni Coco sa simpleng test na ito, hindi siya dapat maging apprentice. Wala nang mas kinaiinisan si Aget kundi ang mga taong hindi kayang gawin ang kaya niyang gawin. Kinamumuhian niya ang mga ito dahil wala siyang napapala sa pakikisalamuha sa ganitong klaseng tao. Totoo ito para sa lahat ng nakikilala niya, pero mas lalo na para sa mga outsider. Sinabi ni Aget kay Tishia na huwag mag-alala dahil sigurado siyang babagsak si Coco at babalik din agad. Sa panahong ito ng taon, nasa pinakamataas na bahagi ang Daden Range kaya hindi kayang marating iyon ni Coco gamit lang ang kanyang sapatos. Itinuro ni Aget na hindi pa nga alam ni Coco ang mga patakaran o kung gaano talaga kapanganib ang test na ito. Walang emosyon si Aget nang sabihin niyang ayaw niya ng isang tulad ni Coco sa kanilang mundo. Nawalan ng gana si Tishia sa pagkain at tinanong ni Ricky kung hindi na ba siya kakain. Sinabi ni Tishia na nalulungkot siya, pero sinabi ni Ricky na handa na siyang kumuha ng isa pang serving. Nagulat si Tishia at naisip kung siya lang ba ang nag-aalala para kay Coco. Sinabi ni Ricky na wala silang magagawa kundi hintayin ang pagbabalik ni Kifrey. Samantala, makikita si Coco na sinusubukang maabot ang isang lumulutang na lupa sa pamamagitan lamang ng pag-abot dito. Siyempre, hindi ito gumana at napagtanto niyang wala itong silbi. Sinubukan niyang iguhit muli ang seal gamit ang natitirang kaunting ink, pero hindi na siya makalutang. Sumisipsip lang ang ink sa soles at nagiging malabnaw dahil basa pa ang kanyang sapatos. Bigla, may napagtanto si Coco, kung iguguhit niya ang seal direkta sa kanyang mga paa, baka gumana ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang inaalis niya ang kanyang sapatos, pero agad niya itong pinigilan ang sarili. Ipinagbabawal ang magic na direktang iginuguhit sa katawan kaya hindi niya ito maaaring gawin. Nawawalan na ng pag-asa si Coco at hindi niya alam kung anong klaseng magic ang dapat niyang gamitin. Sa ganitong takbo, siguradong babagsak siya at naisip niyang tama si Aget. Naisip niya na kahit sino ay maaaring gumuhit ng spell, pero hindi ibig sabihin ay magaling na sila rito. Napagtanto ni Coco na kailangan talagang espesyal na tao para maging isang witch. Ang ibang mga babae ay matagal nang nagpa-practice ng spells mula pa noong bata pa sila.
Mas kaunti ang karanasan ni Coco at naisip niyang hindi niya kayang abutin ang kanilang antas. Bigla, naalala ni Coco ang kanyang natutunan noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano maggupit ng tela. Doon sila kumikita at araw-araw siyang nagpa-practice. Malapit si Coco sa kanyang ina at nagsumikap siyang matutunan ang kasanayang iyon. Naging mahusay siya rito hanggang napansin ito ni Kefri. Naalala ni Coco kung paano siya tinawag nitong isang skilled craftsman at sinabi nitong ang kanyang trabaho ay tunay na magic. Bigla, napagtanto ni Coco na mayroon din siyang sariling magic. Bumalik ang kanyang pag-asa nang mapagtanto niyang may kakayahan siya. Ilang sandali pa, makikita si Coco na nagtipon ng mga matutulis na bato. Pinunit niya ang tela at ibinalot ito sa bato na may kaunting ink sa dulo. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng kaunting tubig upang maging mas malabnaw at magamit bilang pen. Mabuti na lamang at natuyo na ang putik sa kanyang cape kaya naging mas matigas ito. Mas madali na niyang magagawang gumuhit dito kaya nagsimula na siya. Huminga ng malalim si Coco at ginawa ang kanyang unang guhit. Habang gumuguhit siya ng linya, ini-imagine ni Coco na ginagabayan siya ng kanyang ina tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Habang nagpapatuloy siya sa pagguhit, naalala ni Coco ang sinabi ni Kefri na normal lang ang hindi steady na kamay kapag gumagamit ng bagong tool. Kaya lumipat si Coco sa isang tool na sanay na siyang gamitin, tulad ng matulis na batong ito. Ilang sandali pa, makikitang natapos na ni Coco ang paggawa ng isang sail para sa maliit niyang bangka. Binati niya ng magandang umaga ang brush body at ipinakita niya ang kanyang ginawa. Inamin niya na medyo pangit ang kanyang casting seal, pero may dahilan iyon. Para makagawa ng maayos na casting seal, kailangang nasa gitna ang sigil at pantay ang mga signs. Sinabi sa kanya noon na kapag hindi balanced ang signs, maaaring mag-focus ang sobrang energy sa isang direksyon. Hindi ito aksidente para kay Coco, kundi sinadya niya ito. Gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kung pahahabain niya ang seal ng kusa. Kung tama siya, ang sobrang force sa isang direksyon ay maaaring magamit sa kanyang advantage. Mukhang excited ang brush body kaya tinanong ni Coco kung gusto rin itong sumama. Sumang-ayon ang maliit na nilalang kaya sinabi niyang kumapit ito ng mahigpit. Handa na si Coco subukan kung gagana ito kaya isinara niya ang ring ng kanyang seal. Sa simula, naging matagumpay ito dahil malakas na hangin ang nabuo sa paligid niya. Ngunit nagsimulang mataranta si Coco dahil may mali, at iniisip niya kung mali ang direksyon ng signs. Nawalan ng kontrol ang bangka at kumapit si Coco ng mahigpit. Sobrang lakas ng force ng spell para sa maliit na bangka kaya nagsimula itong masira. Sa huli, hindi kinaya ng bangka at naputol ang sail. Desperadong kumapit si Coco at ang sail ang nagdala sa kanya paitaas sa langit. Siyempre, hindi ito stable, pero natuwa si Coco nang mapagtanto niyang nagawa niyang gumana ito. Hindi man madali, nakahanap siya ng paraan upang lumipad gamit ang sarili niyang spell. Parang isang panaginip habang lumilipad siya ng mataas sa kalangitan. Habang tumitingin siya pababa, hindi niya maiwasang maalala ang dati nilang bahay. Hindi niya akalaing ang pagtulong sa kanyang ina ay makakatulong din sa kanya upang matutunan ang magic. Naging emosyonal si Coco nang mapagtanto niyang ang kanyang ina ang tumulong sa kanya upang makamit ang kanyang pangarap. Muling nag-focus si Coco at tumingin sa guidance orb. Nakataas pa rin ang direksyon nito, ibig sabihin mas mataas pa ang Dedam orb kaysa sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Matapang na umakyat pa si Coco sa langit at sinundan ang direksyon ng orb. Sa wakas, nakita niya ang orb sa isang piraso ng lupa at lumapit siya rito. Sa kasamaang palad, masyado siyang mabilis kaya nalampasan niya ito sa unang subok. Inayos muli ni Coco ang kanyang sarili pero muli siyang sumablay. Paulit-ulit siyang sumubok, pero napakahirap kunin ang herb. Halos bumagsak siya sa isa pang lumulutang na lupa at kailangan niyang mag-focus muli. Naalala niya ang mga sandaling hawak siya ng kanyang ina noong bata pa siya. Tiningnan ni Coco ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang ina. Matatag ang kanyang determinasyon at sinabi niyang hintayin siya nito. Muli siyang sumugod at idineklara na pananagutan niya ang kanyang ginawa. Inabot ni Coco ang kanyang kamay hanggat kaya niya at isinugal ang lahat. Hindi pa siya kailanman naging ganito ka-focus at inabot niya ang herb sa huling pagkakataon. Samantala sa workshop, nagulat si Kefri nang sabihin ng ibang mga babae na si Coco ay pumunta upang kunin ang test. Napakapanganib nito kaya nagpa siya si Kefri na kailangan niya siyang iligtas. Nag-aalala si Tishia dahil babagsak si Coco kapag pinutol niya ang test nito. Nakapagdesisyon na si Kefri at sinabi niyang masyado pang maaga para sumailalim si Coco sa test. Hindi siya lumaki sa mundo ng magic tulad nila kaya nasa panganib ang kanyang buhay.
Hindi ito maaaring hayaan ni Kefri dahil kung may mangyari kay Coco, hindi lang siya ang mawawala. Mabilis siyang pumunta upang buksan ang portal, pero nagulat ang lahat nang makita nilang pabalik na si Coco. Hindi napigilan ni Tissia ang kanyang ginhawa at sinabi niyang sobra siyang nag-alala. Agad na lumapit si Coco kay Agat at ipinakita na nakuha niya ang consent of the crown. Walang ipinakitang emosyon si Agat, pero masaya pa rin si Coco dahil ito ang patunay na kailangan niya. Sa kanyang pagkagulat, umalis lang si Agat nang walang sinasabi. Si Kefri naman ay maraming sasabihin, ipinaalala niya na napakapanganib ang mag-cast ng spells nang walang tamang paghahanda at sapat na kaalaman. Nagalit si Kefri dahil akala niya ay natutunan na ni Coco ang aral na iyon. Muntik na niyang ikamatay ang ginawa niya kaya pinagbawalan niya itong ulitin pa iyon kahit kailan. Nakonsensya si Coco sa pag-aalala ng lahat kaya humingi siya ng paumanhin. Sinabi ni Kefri na hindi niya kailangang ilagay ang sarili sa panganib para patunayan ang kahit ano. Ipinahayag niya na apprentice na siya at ipinakita ang isang kahon na kanyang dala. Alam na ni Tissia kung ano ito kaya labis siyang natuwa. Binuksan ni Coco ang kahon at hindi siya makapaniwala sa laman nito. Ipinaliwanag ni Kefri na ito ang patunay na isa na siyang witch. Habang isinusuot ni Coco ang kanyang bagong kasuutan, ipinaliwanag ni Kefri ang kahulugan nito. Ito ay parehong simbolo ng kanilang pride at isang shackle na nakapatong sa kanilang ulo upang hindi nila abusuhin ang kanilang magic. Hanggat suot ito ni Coco, hindi niya makakalimutan ang bigat ng responsibilidad nito. Nang tuluyang makapagbihis si Coco, tinapos niya ito sa pagsusuot ng icon at pointed hat ng mga witch. Sinabi ni Kefri na alagaan niya ito ng mabuti at nangako si Coco na gagawin niya iyon. Handa na silang magpatuloy sa kanyang araw. Pero kung alam ang tiyan ni Coco, sinabi ni Tissia na kumain muna sila at sinabi ni Ricky na kailangan din niyang maligo, tapos na ang test kaya naghanda ang masayang grupo para sa susunod na kabanata. Bigla, makikita ang isang masked man na tila pinagmamasdan si Coco sa buong oras. Natutuwa siya sa kanyang nakita at sinabi niyang may isang seed na sumi bowl. Salamat sa panonood ng aking recap, huwag kalimutang i-like ang video. Kinabukasan, tinuruan ni Master Kefri si Coco tungkol sa primary tetrode, na siyang bumubuo sa pundasyon ng magic. Ipinaliwanag niya ang mga sigils ng water, earth, levitation, at fire. Sinabi niya na habang ang ilan tulad ng water ay ginagamit para magbigay buhay, ang iba naman tulad ng fire ay para magsilbing parehong sword at shield. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, iniwan niya si Coco para subukan ang mga ito mag-isa habang si Tissia ay nakaupo sa tabi niya at gumagawa ng kakaibang tunog. Sinubukan ni Coco na gamitin ang isang fireball spell, ngunit sa halip ay nakagawa siya ng maliit na apoy na nawalan ng kontrol. Mabilis na kumilos si Tissia at pinatay ang apoy, na nabasa ang babae bilang bahagi ng pagpigil dito. Nagpasalamat si Coco sa kanya at nang tanungin siya ni Tissia kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ipinaliwanag ng babae na siya ay nagda-drawing para magpraktis ng kanyang levitation magic. Lumapit si Master Kefri at pinatuyo siya gamit ang tuwalya habang tinuturuan siya na ang sigil ng fire ay maaaring maging delikado, kaya dapat niyang panatilihin ang tamang laki at balanse. Pagkatapos ay nagpakitang gilas si Tissia sa pamamagitan ng pag-levitate sa sarili niya at tinanong si Coco kung bakit siya patuloy na nagpapraktis ng levitation gayong dapat ay natutunan na niya ito sa data range. Sumagot si Coco na nasira niya ang life shoes na ipinahiram sa kanya ni Agat, kaya siya nagpapraktis para maayos ang mga ito bago niya ibalik. Mukhang naayos na niya ang lahat maliban sa drawing. At sa tuwing sinusubukan niya ang bahaging iyon, ang kanyang mga linya ay nagiging alog at hindi pantay. Kinuha ng kanyang master ang kanyang panulat at iminungkahi na maaaring hindi iyon ang tamang gamit para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang iba't ibang tao ay mas mahusay gumamit ng mga kasangkapan na may iba't ibang timbang at hawak at inalok siyang pumili ng panulat na babagay sa kanya. Natuwa si Princess Tissia sa ideya ng pagpunta sa Magic Stationers at pati si Coco ay napuno ng kasabikan. Hindi nagtagal, makikitang lumilipad ang buong grupo papunta sa lugar habang sina Coco at Agat ay binubuhat ng kanilang master. Ipinakita ni Kefri kay Coco ang township ng Marshwoods mula sa itaas kasama ang isang witch island na itinayo sa paligid nito bago sila tuluyang makarating sa kanilang destinasyon. Natuwa si Coco nang makita ang napakaraming witches sa paligid habang ipinaliwanag ng kanyang master na ang mga witches ay orihinal na nagtayo ng islang ito para suportahan ang isang watchtower. Sa paglipas ng panahon, mas maraming witches ang nagtipon doon at ginawa itong isang ganap na atelier. Habang nagpapatuloy si Kefri sa pagpapaliwanag, itinuro ni Tissia na si Coco ay masyadong abala sa kanyang paligid kaya hindi na siya nakikinig.
Habang sinasabi ni Agit na mas may importante siyang gagawin kaysa umarte bilang tour guide, umalis siya at binanggit na may mga shop siyang pupuntahan. Pagkaalis niya, tinanong ni Master Keyfrey si Coco kung kamusta ang samahan nila ni Agit, at ipinahayag ng babae na gusto niyang mas mapalapit dito. Pagkatapos, ginabayan si Coco sa paligid hanggang sa mapansin niya ang isang kaina-hinalang madilim na eskinita at tila nahikayat siya rito, ngunit tinawag siya ni Tishia para magmadali kaya lumayo siya. Hindi nagtagal, dumating sila sa Magic Stationers na tinatawag na Starry Sword. Binuksan ni Coco ang pinto at nakita ang isang kahanga-hangang puting puno na tumutubo mismo sa gitna ng tindahan. Isang matandang wizard ang bumaba at nagulat nang makita ang munting witch na sobrang humanga sa isang simpleng silverwood tree. Parang isang baguhan, ipinaliwanag ni Master Keyfrey na siya ang kanyang bagong apprentice, si Coco. Labis na natuwa ang matandang wizard na sa wakas ay makilala ang apprentice na matagal na niyang naririnig. Humingi siya ng paumanhin kay Coco at nagsimulang tumawa na parang isang makulit na matanda. Habang sinasabi ni Tishia na siya ang may-ari ng Magic Stationers, si Master Null Noah ng Starry Sword. Ipinagmamalaki ni Master Null Noah na lahat ng nasa shop mula sa mga pen hanggang sa ink ay maingat na ginawa niya kasama ang kanyang apo na si Tarta. Inanyayahan niya si Coco na tingnan ang mga inaalok niya. Kaya naman, excited na umakyat si Coco sa itaas ng tindahan kung saan nakita niya ang isang batang lalaki na maingat na gumagawa ng magic pens. Tahimik na naglibot ang mga babae habang si Master Null Noah ay pumutol ng isang itim na sanga ng puno, nagsindi ng apoy, at inilagay ito sa loob. Namangha ang mga babae nang makita ang malinaw na tubig na unti-unting naging itim, at ipinaliwanag ni Master Null Noah na kapag ang patay na sanga ay naging itim, maaari itong pakuluan sa tubig at alisin ang sobrang laman upang maiwan ang purong black conjuring ink. Idinagdag ni Master Keyfrey na ang normal na ink ay gawa mula sa sut ng karaniwang puno, ngunit ang conjuring ink ay literal na dugo ng isang silverwood tree. Kaya naman, napakahalaga nito para sa lahat ng witches. Naalala ni Tishia ang isang kakaibang sinaunang alamat na nagsasabing nagsimula ang lahat ng umibig ang isang silverwood tree sa isang witch at inialay nito ang kanyang mga sanga at dugo bilang pag-ibig, na naging kanyang ink at wand. Labis na na-excite si Coco nang marinig niya ang salitang wand. Kaya naman, marahang tinanong siya ni Master Null Noah kung nais ba niyang bumili nito. Sumagot siya ng oo, kaya pumili si Master Null Noah ng isang maliit na glass vessel, maingat na nilagyan ito ng ink, at ibinigay sa kanya habang sinasabing tiyak na mahahanap niya ang wand na para talaga sa kanya. Pagkatapos nito, excited na tumakbo pababa ng hagdan si Coco kasama si Tishia nang bigla niyang makita ang isang kaina-hinalang tao na tahimik na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Agad siyang lumabas para tingnan kung sino iyon at mabilis na hinabol ang misteryosong tao. Nagsimulang magpanik si Tishia kung ano ang dapat nilang gawin at agad din silang tumakbo para sundan siya. Nabangga ni Coco si Agit habang hinahabol ang tao at mabilis siyang hinayla ni Tishia at Ricky para sumama sa kanilang pagtakbo. Dinala ng misteryosong tao si Coco sa ilang makikitid na eskinita na parang isang maze. Samantala, sinisigawan siya ng iba na tumigil at bumalik. Bigla na lamang silang napalibutan ng isang kakaibang makapal na ulap at naglaho, na iniwan si Brush Body na mag-isa. Hinawakan ni Agit ang braso ni Coco para pigilan siya at agad tinanong kung saan siya patungo. Ipinaliwanag ni Coco na nakita niya ang taong nagbigay sa kanya ng Forbidden Magic Book. Ngunit nang muli siyang tumingin sa unahan, wala na ang taong iyon. Sinabi ni Agit na nasayang lang ang oras nila, samantalang nanatiling positibo si Tishia at sinabing mabuti na lang at magkakasama sila at hindi nagkahiwa-hiwalay. Sa sandaling iyon, itinuro ni Ricky na kakaiba ang paligid nila at hindi na naroon ang Brush Body, na nagpapakita na may mali. Sumang-ayon si Agit at umatras ng kaunti bago sinuri ang lupa at mga pader, at itinuro na gawa ang mga ito sa puting bato na sigurado siyang hindi umiiral sa Kaln, kung saan sila naroon kanina lamang. Nang marinig ni Tishia na wala na sila sa Kaln, nagsimula siyang makipagtalo na hindi naman sila dumaan sa anumang magic gate o gumamit ng teleportation at mabilis siyang lumipad pataas para tingnan mula sa itaas. Iminungkahi ni Agit na maaaring na-teleport sila nang hindi man lang nila namalayan. Habang kinakabahang sinabi ni Coco na hindi pinapayagan ang ganitong mga spell, sinabi ni Ricky na malinaw na nangangahulugan ito na gumamit ng Forbidden Magic. At nang bumaba muli si Tishia, nagsimula siyang magpanik at tumakbo habang sinasabing kailangan nilang umalis agad doon. Tinanong siya ni Agit kung ano ang nakita niya, at sumagot si Tishia na hindi ito tungkol sa kung ano ang nakita nila, kundi may nakakita na sa kanila.
Sa sandaling iyon, isang dragon ang lumitaw, at naging malinaw na may misteryosong tao sa likod ng lahat ng ito. Samantala, pabalik sa shop, hinahanap ni Keyfrey ang kanyang mga apprentice at lumapit kay Null Noah para tanungin kung nakita niya ang mga ito. Sinabi ni Null Noah na inakala niyang nabord ang mga babae at lumabas para maglakad. Ngunit parang may mali sa paliwanag na iyon para kay Keyfrey dahil ang tindahan na iyon ang pinakamagandang lugar sa paligid. Pinag-isipan niya ito at napagtanto na hindi naman basta-basta aalis ang kanyang mga alaga nang hindi man lang nag-iisip, kaya nagsimula siyang mag-alala kung saan sila maaaring napunta. Biglang dumating si Tarta at sinabi kay Keyfrey na nakita niyang hinahabol nila ang isang kakaibang bihis na witch na may suot na mask na hugis eyeball. Nang marinig ito, lalo pang nabahala si Master Keyfrey. Samantala, natigilan ang mga babae nang makita ang dragon, ngunit agad nakaisip ng plano si Agat at sinabi sa kanila na panatilihin ang eye contact habang dahan-daang umaatres. Inutusan niya silang ipagpatuloy iyon hanggang magbigay siya ng signal at saka sila tatakbo. Sinunod nila ang kanyang utos at bigla silang sabay-sabay na tumakbo habang hinahabol sila ng dragon. Mabilis na gumamit si Agat ng fire spell habang papalapit ang dragon at sinigawan ng iba na magpatuloy sa pagtakbo. Habang tumatakbo, pinuri ni Coco ang spell at tinanong kung fire spell ba iyon. Ipinaliwanag ni Agat na pinagsama niya ang power ng fire at wind. Tinanong ni Coco kung iginuhit ba niya iyon ng ganoon kabilis, ngunit itinanggi ito ni Agat. Ipinakita niya ang kanyang palad at ipinaliwanag na iginuguhit nila ang kanilang spells ng maaga roon, iniiwang bukas ang ring at isinasara lamang kapag kailangan na itong gamitin. Habang namamangha si Coco, pinaalalahanan siya ni Agat na nasa panganib pa rin sila. Bigla na lang, narating nilang apat ang isang dead end. Natakot si Tishia at napaupo sa lupa, ngunit pinakalma siya ni Agat at sinabing mga witch apprentices sila at makakahanap sila ng paraan para makaalis. Iminungkahi niyang gagawa siya ng wall breaker spell habang didistract ni Rikei at Tishia ang dragon. Dahil sa maayos niyang plano, kumalma ang lahat, ngunit nakaramdam si Coco ng bigat sa kanyang dibdib dahil malinaw niyang nakita sa mga mata ni Tishia na lihim nitong sinisisi ang lahat ng nangyari sa kanya, at mas lalo siyang nasaktan dahil alam niyang may karapatan itong maramdaman iyon. Gumuhit si Tishia ng maliit na levitation sigil sa isang piraso ng papel at hinubad ang kanyang robe. Pagkatapos, inilagay niya ang sigil dito upang paliparin ang robe at gawing pain para ilihis ang atensyon ng dragon. Nagbigay ng pag-asa sa lahat ang kanyang spell, at habang pinagmamasdan ni Coco ang kanyang magic ng may paghanga, napansin niya ang isang magic seal na nakaguhit sa isang tore sa malayo. Mabilis niyang hinayla si Agat para sabihin ito, ngunit nasira niya ang spell nito at nainis si Agat. Nagalit si Agat at sumigaw na common sense na huwag gambalain ng isang tao habang nasa gitna ng pagdrawing. Nang sabihin ni Coco na aksidente lang iyon, nagrant si Agat at sinabing lahat ng ginagawa niya ay aksidente, mula sa pagyayelo niya sa kanyang nanay hanggang sa pagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Sa huli, kasalanan pa rin niya, kaya dapat tumigil na siya sa pagsira ng lahat. Nag-atubiling nagtanong si Tishia kung ano na ang gagawin nila ngayon at nag-aalala si Agat na wala na silang oras para subukan ulit. Ngunit sinabi ni Rikei na ayos lang dahil gumuguhit siya buong oras. Kumpleto na ang kanyang spell at gumawa ito ng perpektong butas sa pader. Dahil dito, pinuri siya ni Agat sa magandang ginawa at iminungkahi na iwan na nila ang dead end. Tumingin siya kay Coco at malamig na inamin na ang sinabi niya ay hindi lang tungkol sa maze. Naawa si Tishia kay Coco, ngunit pumasok siya sa butas nang tawagin siya ni Agat at iniwan si Coco. Nang makita iyon, walang pag-asang humakbang si Coco at hinawakan ang kanyang witch hat, iniisip kung ano ang sasabihin ni Master Keyfrey sa kanya na gawin. Samantala, sa stationer's shop, tumalon si Master Keyfrey mula sa bubong matapos makita na walang bakas ang mga babae sa lungsod, at pinagsisihan niya na hindi niya inasahan na ang Brimmed Caps ang unang lalapit kay Coco. Binanggit ni Tarta na nakita niya ang masked witch na hinabol ni Coco. Ang Brimmed Caps ay isang masamang organisasyon ng mga witches na gumagamit ng forbidden magic at nagtatago ng kanilang mukha sa likod ng mga mask. Habang alam ni Keyfrey na si Coco ay magiging susi para matulungan siyang mahanap ang mga ito, hindi niya inasahan na direkta silang lalapit sa kanya. Tinanong niya si Tarta kung may maibibigay pa itong ibang detalye, ngunit humingi ng paumanhin ang bata dahil hindi na niya maalala. Sa sandaling iyon, hinayla ng brush body ang robe ni Keyfrey at itinuro ang lugar kung saan naglaho sina Coco at ang iba, agad siyang sumunod ng buong bilis, umaasang ligtas ang lahat hanggang sa makarating siya roon. Napansin na ng dragon ang distraction ni Tet at bumalik ito sa paghabol sa mga babae,
Pero sa kasamaang palad, wala silang gaanong naging progreso sa pagtakas dahil bumalik lang sila sa mismong pinanggalingan nila. Wala na silang masyadong pagpipilian ngayon dahil maaaring mahanap sila ng dragon kung patuloy silang tatakbo, kaya iminungkahi ni Aget na humanap sila ng lugar kung saan sila maaaring magtago muna sandali. Sa huli, napunta silang lahat sa ilalim ng isang overpass, at si Tarta ay talagang nagpapanik sa ideyang baka mamatay na talaga siya roon. Sinubukan naman siyang pasayahin ng kaunti ni Coco, pero wala talagang magandang side sa sitwasyon kapag hinahabol ka ng dragon, kaya ginawa ni Coco ang susunod na pinakamabuting bagay na naisip niya at ibinigay kay Tarta ang kanyang cloak. Maaaring hindi ito ganoon kalaki, pero mas nagiging kumpiyansa si Coco kapag suot niya ito dahil kahit gaano man siya katakat, pinapaalala nito na kahit papaano ay mukha siyang witch sa panlabas. Kaya gusto niyang ibigay ito kay Tarta, dahil kung makakatulong man ito kahit kaunti para kumalma siya, hindi na magiging ganap na walang silbi si Coco. Nang marinig ni Tarta ang sinabi ni Coco tungkol sa sarili niya, labis siyang nakaramdam ng lungkot, kaya ginamit niya ang isa sa kanyang spells na bumuo ng isang malambot na bola sa paligid nilang dalawa ni Coco, at sa loob nito ay humingi siya ng paumanhin kay Coco dahil pinaparamdam niya na parang kasalanan niya ang lahat. Sinabi ni Coco na wala siyang dapat ipag-sorry dahil sa totoo lang ay kasalanan naman talaga niya ito, pero kahit ganoon, ayaw ni Tarta sa katotohanang ibinuhos niya ang kanyang takot kay Coco gayong siya dapat ang nagpoprotekta sa kanya dahil mas may experience siya. Ayaw ni Coco na makaramdam ng sama ng loob si Tarta, kaya sinabi niyang maganda ang ginagawa nila ng iba sa pagprotekta sa kanya, at binanggit din niya na napaka-komportable ng fluff ball na ito kaya tinanong niya si Tarta kung anong spell iyon. Ipinaliwanag ni Tarta na isa itong personal niyang creation, at naisip niya ito dahil noong bata pa siya ay pinapangarap niyang matulog sa ulap kaya gusto niyang gawing realidad ang pangarap na iyon, kahit na may ilang kailangan pa siyang ayusin sa spell kaya hindi pa ito ganap na kumpleto. Umaasa siyang balang araw ay maisusumite niya ito para sa approval bilang isang general use spell. Maaaring hindi ito ang pinakakapakipakinabang na spell, pero iyon ang kanyang pangarap. Tulad ng pangarap ni Coco na maging isang witch at iligtas ang kanyang ina, kaya sinabi ni Tarta na hindi sila dapat sumuko hanggat hindi sila nagtatagumpay. Bigla namang sumilip si Aget at narinig niya ang buong usapan, kaya sinabi niya kay Tarta na walang masama sa paghabol sa kanyang mga pangarap, pero kung gusto talaga niyang makuha ang pakiramdam ng pagtulog sa ulap, kailangan niyang gawin ito mula sa mas solid na material tulad ng cotton imbes na tunay na ulap, pero tumutol si Tarta dahil mawawala ang punto nito at magiging parang ordinaryong mattress na lang iyon. Bukod sa spell ni Tarta, sinabi ni Aget na may mas malaking problema silang dapat isipin dahil mukhang may lupang spell na nakakas sa lugar na iyon na pumipigil sa kanila na makaalis kahit gaano kalayo ang kanilang lockerin, at kung gusto nilang makatakas, kailangan muna nilang hanapin at sirain ang seal nito, pero wala siyang kahit kaunting ideya kung saan sila magsisimulang maghanap. Bigla namang nagsalita si Coco at sinabi niyang may nakita talaga siyang magic seal sa bubong kanina, at nang tingnan din ito ng iba, naniwala silang iyon nga ang seal na pumipigil sa kanila na makaalis. Pero dahil binabantayan ito ng dragon, kailangan muna nilang humanap ng paraan para mapatamba ito. Nagsimulang maghanda si Aget ng ilan pang fire spells para labanan ang dragon, pero bago pa niya ito gawin, pinigilan siya ni Coco dahil sa tingin niya ay hindi ito uubra. Ang fire spell na ginamit ni Aget kanina ay talagang nagpabagal sa dragon, pero hindi ito nagdulot ng malaking damage, at aminado si Aget na may punto si Coco dahil natural na resistant sa fire ang mga dragon. Pagkatapos ay tinanong niya si Coco kung may ideya ba siya kung anong klaseng spell ang dapat nilang gamitin para matalo ito, pero para kay Coco, masyadong risky ang makipaglaban sa dragon, kaya mayroon siyang ibang plano. Gumuhit siya ng diagram sa pader para ipakita ang kanyang plano, at sa madaling salita, gusto niyang gamitin ang spell ni Tet para i-distract ang dragon upang makalapit sila sa spell seal sa taas. Dahil sa isang malamig na lugar tulad nito, siguradong hahanap ang isang reptile tulad ng dragon ng mas mainit na lugar. Hindi nagustuhan ni Aget ang ideya na parang pinapatulog lang nila ang dragon, pero kahit mukhang kakaiba, posible naman ito. At sina Tarta at Rickey ay agad nang sumang-ayon, ang dahilan kung bakit naisip ni Coco ang planong ito ay dahil sinabi sa kanya ni Kefri na ang magic ay para magpasaya sa lahat, at kung gagana ito, walang masasaktan, at tumimo ang pilosopiyang iyon kay Aget. Wala rin naman siyang ibang mas magandang ideya, kaya humingi ng tulong sina Tarta at Rickey sa kanya dahil mas mataas ang tsansa nilang magtagumpay kung magtutulungan sila. Kaya kahit labag sa loob,
Pumayag si Agit na sumama sa plano ni Coco kasama ang iba, at labis itong ikinatuwa ni Coco. Ang unang hakbang sa plano ay gawing sapat na solid ang mga ulap ni Tet para mahigan, pero sa pagkakataong ito, dragon ang gagamit nito kaya nahihirapan silang mag-isip kung anong materyal ang gagamitin. Iminungkahi ni Tarta ang shredded paper, pero 4 na maliliit na notepad lang ang dala nila. Kaya naman iminungkahi ni Coco at Ricky na gamitin na lang ang kanilang mga damit o buhok, ngunit sinabi ni Agit na hindi uobra ang alinman sa mga iyon dahil hindi iyon sapat para sa isang dragon, at kahit na sapat pa, handa ba talaga silang isuko ang kanilang mga damit at buhok para dito? Napagtanto nilang may punto si Agit, kaya nagsimula silang mag-isip ng iba pang materyales na maaari nilang gamitin, at kalaunan ay si Agit ang nakaisip na gumamit ng buhangin. Noong iguhit ni Ricky ang wall breaker spell, ginawa nitong pinong buhangin ang materyales ng pader, at ang pinong buhangin ay medyo malambot kapag hinihigaan kaya maaari itong gumana. Nagsimulang gumawa si Agit ng isang seal para gawing mas pino pa ang buhangin hanggat maaari, at matapos niya ito, ipinakita niya ito kay Tet upang makapagsimula itong gumawa ng mga kopya. Nagulat si Coco sa bilis kung paano mag-cast ng spell si Ricky, pero ang paggawa ng maliliit na seal ang kanyang specialty. Habang abala si Ricky dito, inutusan ni Agit si Tarta na gumawa ng spell para tipunin ng mas maraming buhangin sa gitna ng plaza, at plano naman ni Agit na gumawa ng spell para mapanatiling kontrolado ang lahat. Habang papalayo siya para makapagsimula, tinawag siya ni Coco at tinanong kung may magagawa ba siya, at kahit iniisip ni Agit na maganda ang plano ni Coco, hindi pa sapat ang galing nito sa pagdrawing ng spells para pagkatiwalaan sa ganitong kataas na sitwasyon, kaya para maiwasan ang anumang aksidente, sinabi ni Agit na manatili na lang muna siya sa lugar. Nakinig si Coco at umupo na lamang sa isang sulok habang nagtatrabaho ang iba, pero makalipas ang ilang sandali ay nainip siya at kinuha ang isa sa mga trash spells ni Agit, at nang tingnan niya ito, namangha siya kung gaano kaperpekto ang bilog ni Agit. Gusto niyang malaman kung paano ito ginagawa ni Agit, kaya dahan-dahan siyang lumapit habang sinisiguradong may sapat siyang distansya para hindi niya maistorbo ang spell ni Agit, at nang makita niya ito ng malinaw, napansin niyang gumagamit si Agit ng isang espesyal na teknik sa pagguhit ng bilog, inuunahan niyang i-trace ang bilog sa hangin bago sundan ang linya nito sa isang tuloy-tuloy na galaw, at mukhang ganoon din ang ginagawa ng iba. Hindi pa kailanman masyadong napag-isipan ni Coco kung paano siya gumuguhit ng mga bilog dati, kaya gusto niya itong subukan at inilabas ang kanyang pan para mag-practice, na kung iisipin kung gaano na siya kadalas magkamali, maaaring hindi ito ang pinakamagandang ideya, pero sa kabutihang palad ay walang naging problema. Ngunit nang tumagal ang gabi, wala pa ring nakaisip sa kanila ng maayos na spell para gawing parang unan ang buhangin. Sa ganitong kalaking sukat, ang compression spell ay magpapahirap sa buhangin, habang ang air seal naman na ginamit ni Tet ay hindi sapat ang lakas para buhatin ang bigat ng dragon, kaya tuluyan silang natigilan at walang maisip na solusyon. Bigla nilang napansin ang isang liwanag mula sa direksyong iyon, at doon nila nakita na nakagawa si Coco ng isang fireball. Medyo naguluhan si Agit at tinanong si Coco kung bakit siya nagkakast ng fireball sa ganitong oras, pero sina Tet at Ricky naman ay namangha dahil ito ang unang beses na naging stable ng ganito katagal ang isa sa fireball spells ni Coco. Kaya agad silang lumapit para batiin siya at tanungin kung paano niya ito nagawa, at sinabi ni Coco na ginaya niya lang ang paraan ng pagguhit ng bilog ng iba at nag-practice siya ng sarili niya, kahit na maraming beses siyang nagkamali bago niya ito nakuha ng tama. Hindi masyadong humanga si Agit dahil kahit sino ay kayang matutunan ang tamang pagguhit ng spell sa pamamagitan ng sapat na repetition, pero ang pagbanggit ng repetition ay nagbigay sa kanya ng ideya, kung hindi nila kayang gumamit ng isang spell para patatagin ang sand pillow, maaari nilang gamitin ang paulit-ulit na paggamit ng maraming spells para magawa ito. Ginugol nila ang mga susunod na oras sa pag-coordinate ng mga spells na gagamitin sa plano, at ng oras na para kumilos, naghiwa-hiwalay sila sa mga grupo kung saan sina Coco at Tarta ay pumunta sa isang bahagi ng maze habang sina Agit at Ricky ay pumunta sa kabilang panig. Pagdating nila sa kanilang lokasyon, nagsimula silang iguhit ang iba't ibang wall breaker spells na kailangan para makalikha ng buhangin pati na rin ang stabilization spell, at nang matapos sina Coco at Tet, nagbigay sila ng signal kina Agit at Ricky na handa na silang kumpletuhin ang mga bilog. Sabay nilang iginuhit ang huling linya, na nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog habang ang mga sahig ay naging buhangin, at habang tumatakbo sila papunta sa ligtas na lugar,
unti-unti nilang kinumpleto ang mga bilog ng iba pang spells na kanilang iginuhit hanggang sa mabuo ang isang napakalaking ulap ng buhangin sa gitna ng maze. Naging maayos ang plano, at bago pa mapansin ng dragon ang ulap, nakalayo na silang lahat sa ligtas na distansya, kaya pinanood nila ito ng may pananabik kung kakayanin ng spell. Ang ideya ni Agat ay patatagin ang ulap gamit ang isang spell na patuloy na ibinabalik ito sa orihinal nitong anyo, at sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng spell na iyon, kahit na dapat sana ay maapektuhan ng bigat ng dragon ang buhangin, kokontrahin ito ng restoration spell at mananatili ang hugis nitong parang ulap, kaya nabuo ang kama para sa dragon, at sa sandaling humiga ito roon, agad itong nakatulog. Ngayon, ang natitira na lang ay ang palihim nilang pagdaan sa dragon at makarating sa casting seal bago pa ito magising. Sa huli ay nakarating sila sa seal, pero wala silang ideya kung ano ang ginagawa ng spell na ito dahil hindi pa sila nakakita ng ganito dati, ngunit sigurado silang ito ang pumipigil sa kanila na makaalis kaya kapag nasira nila ito ay makakatakas na sila. Samantala, pabalik sa Kallen, dumating si Kefri sa eskinita kung saan nawala sina Coco at ang iba, pero wala siyang makitang kahit anong bakas nila, at maya-maya ay naabutan din siya ni Tartan na nagtataka dahil tila dati ay may pavement sa eskinita ngunit ngayon ay puro lupa na lamang. Nang marinig iyon, agad na sinuri ni Kefri ang mga basag na bato ng pavement sa paligid, at totoo nga, may mga casting seal doon, pero nang buhatin niya ang isa, bigla itong nag-activate at itinulak sila ni Tarta palayo. Ang dahilan ng pag-activate ng spell ay dahil sa kabilang panig ay nasira ni Tet ang bilog, kaya ang spatial seal na nagpapanatili sa lugar na iyon ay nagsisimula ng maghiwa-hiwalay at hinihigop ang lahat palabas. Sa magandang banda, nagkaroon na ng butas papunta sa labas kaya maaari na silang makatakas, pero sa kasamaang palad, ang kaguluhan ay nagising din ang dragon at galit na galit ito, kaya hinampes nito ang tore gamit ang buntot nito at nahulog si Agat. Dahil wala siyang suot na flight shoes, tiyak na mamamatay siya sa ganitong taas kung hindi pa siya maabyutan ng dragon. Pero sa kabutihang palad ay dumating si Kefri sa tamang oras at nasagip siya. Pagkatapos nilang makabalik sa taas, naglabas siya ng spell at sinipsip ang lahat ng tubig mula sa mga ulap sa langit. Ginawa itong isang napakalaking water dragon na ginamit niya para pabagsakin at patulugin ang dragon. Sa huli, ligtas sina Agat, Tarta, at Rickey kasama si Kefri, pero nawawala si Coco dahil naunahan siya ng isang rogue witch at siya ngayon ay walang malay. Sinabi ng Rogue Witch kung gaano siya natuwa na ang binhi na itinanim niya noon ay tuluyan ng nag-ugat, at masaya siya na ang maliit niyang pagsubok ay nakatulong kay Coco na lumago bilang isang magic user, kaya bibigyan niya ito ng munting regalo sa anyo ng kaalaman na hindi kailanman ituturo ni Kefri. At nang muling magmulat ng mata si Coco, nasa Kallen na siya kasama si Kefri at ang iba na nakapaligid sa kanya. Sinabi nila kay Coco na natagpuan siyang walang malay sa hagdan ng tore, at tinanong siya ni Kefri kung may ginawa ba sa kanya ang Brimcap, pero hindi talaga maalala ni Coco ang nangyari roon kaya wala rin siyang maibigay na sagot. Ilang sandali pa, dumating si Aurelio at natuwa siya nang makita na ligtas ang mga babae, pero sinabi ni Kefri na mayroon siyang pabor na nais hingin. Itinuro niya ang mga casting seals na ginawa ng Brimcap at hiniling kay Aurelio na imbestigahan kung anong uri ng ink ang ginamit, at nangako si Aurelio na aalamin niya ito. Ngunit nagdagdag pa si Kefri ng isa pang kondisyon at hiniling na huwag itong e-report sa mga knights, na ikinagulat ni Aurelio dahil tungkulin nilang mga witch na e-report ang lahat ng kaso ng forbidden magic. Ngunit binigyan siya ni Kefri ng malamig na tingin at inutusan siyang panatilihing lihim ito, at malinaw na mas natatakot si Aurelio kay Kefri kaysa sa mga knights kaya pumayag siyang manahimik, kahit may kutob siyang hindi ito magtatapos ng maayos. Lumipas ang ilang oras mula noong huling insidente. At ang mga babae ay bumalik na sa kanilang normal na buhay ng pagpapractice ng kanilang magic sa workshop. At tulad ng araw-araw, naiirita si Agatha sa lahat ng ingay na ginagawa ni Coco habang nahihirapan siyang gawin ng maayos ang kanyang sigils. At ang mga tunog na iyon ay paulit-ulit na nakakaistorbo kay Agatha at sumisira sa kanyang concentration. Pero imbes na sigawan si Coco na tumahimik, pinili niyang maging mas mature at lumabas na lang ng workshop para magtrabaho ng tahimik. At napaisip si Coco kung siya ba ang dahilan kung bakit lumabas si Agatha. Habang ipinikit ni Agatha ang kanyang mga mata at sa isang mabilis na galaw ay gumawa siya ng isang magic circle na nag-activate ng isang light magic beam na mabilis na umakyat sa langit. At mukhang nasiyahan si Agatha sa sarili niya pero alam niyang medyo mahina pa ang beam sa ngayon.
At napansin niya ang isang ibon na may 4 na pakpak na lumipad malapit sa magic beam nang bigla itong mawala dahil naubos ang magic. Samantalang pabalik sa workshop, sinubukan ni Coco na mag-concentrate pero nabigo siyang gumawa ng maayos na magic circle. At muli, nahiga siya dahil sa frustration at pakiramdam ng pagkatalo habang pinupulot ang kanyang bato na may ink na parang natural sa kanya. Pero maaari lamang itong gamitin para gumuhit ng malalaking sigil sa isang malaking canvas. At dahil kadalasan ay maliit na diary ang ginagamit nila, kailangan nilang gumamit ng pen para gumuhit dito, at noong araw na iyon. Bago pa siya makapili ng sarili niyang pen, na-distract siya ng evil witch na nagdulot ng gulo sa lahat. At naalala niya kung paano siya hindi nakapag-cast ng kahit isang spell noong araw na iyon. Pero naalala rin niya na sinabi ni Keyfree na kahit ang mga ideya ay mahalaga at sila ang core ng magic. Kaya maayos pa rin ang ginawa niya, at nagpasya siya na wala ng silbi ang malungkot sa isang bagay na nakaraan na. Kaya muli siyang tumayo at sinubukang i-hype ang sarili dahil ang repetition lang ang paraan para ma-master niya ang paggamit ng pen. Pero hindi niya kayang lokohin ang sarili niya ng ganoon kadali. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi siya magiging kasing galing ng ibang mga babae at nagsimula siyang antukin dahil sa stress. Na talagang relatable, at sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Keyfree sa likod niya at mabait na sinabi na kung matutulog siya doon sa labas ay siguradong magkakasakit siya. At agad na umupo si Coco at sinabi na hindi siya natutulog. Kundi mabagal lang siyang kumukurap, at natawa si Keyfree at sinabi sa kanya na sumunod siya papunta sa kusina. At masayang sumunod si Coco at naamoy ang napakasarap na amoy ng pagkain mula sa kalan tulad ng dati. At inabot ni Keyfree ang itaas na shelf at kinuha ang isang kaldero bago ito buksan upang ipakita ang napakasarap na stew sa loob. At inalok niya si Coco ng tikim at masaya itong tinanggap. Kumagit at agad na nalunod sa sarap ng lasa ng pagkain. At ngumiti si Keyfree sa kanya bago sabihin na ang stew na kinakain niya ay technically 2 years old na. At biglang nanigas ang ngiti ni Coco at tumigil siya sa pagnguya habang iniisip kung sinusubukan ba siyang lasunin ng kakaibang magic guy na ito. Pero sinabi ni Keyfree na huwag siyang mag-alala dahil ang kaldero ay muling niluluto ang buong dish sa bawat pagkakataon dahil sa isang magic enchantment na inilagay niya sa takip, at sinabi niya na kailangan niyang paulit-ulit na i-redraw ang magic circle para siguradong gumagana ito ng maayos, kung hindi ay mawawala lang ang circle. At pagkatapos ay naglabas si Keyfree ng ilang yams at inayos ang mga ito sa mesa. Ngumiti si Coco sa kanya at sinabi na talagang nagustuhan niya ito. At sinabi ni Keyfree na subukan niyang mag-bake para sa kanya. Kaya napatingin si Coco sa kanya nang nagtataka, pero sinabi ni Keyfree na alam na niyang gumawa ng fire gamit ang kanyang magic kaya hindi dapat ito mahirap. At doon ay nagsimula si Keyfree na ihanda ang ilang ingredients habang maingat na gumuhit si Coco ng fire sigil at nakagawa ng maliit at kontroladong apoy na labis niyang ikinatuwa. At pagkatapos ay kinuha niya ang yam at sinubukang ilagay ito sa ibabaw ng apoy para air roast. Pero dumaan lang ito sa apoy at agad na naapula ito. Kaya lumingon si Keyfree at sinabi na idagdag din niya ang sign of levitation para lumutang ang yam habang niluluto. At sinubukan muli ni Coco pero sa pagkakataong ito ay nakagawa siya ng mas malaking circle na tuluyang sinunog ang yam. Ngunit ngumiti si Keyfree at sinabi na ipagpatuloy lang niya. Kaya tumango si Coco at ipinagpatuloy ang paggawa, gumuguhit ng isang magic symbol kasunod ng isa pa habang tinatanggal ang mga hindi gumagana. Hanggang sa wakas ay nagawa niya ito ng perpekto at nanatili ang yam sa loob ng apoy habang anti-unting naluluto. At kinuha niya ito gamit ang tongs at ibinigay kay Keyfree na bumati sa kanyang tagumpay at binuksan ang yam at nakita na perpekto rin ang pagkakaluto sa loob. At pagkatapos ay tinanong niya si Coco kung inaantok pa ba siya at napagtanto niyang hindi na. At sinabi ni Keyfree na ang water magic ang unang bagay na kanyang na-master dahil dati ay takot na takot siya sa tubig at mabasa. At dati ay lagi siyang umiiwas sa mga gawaing may kinalaman sa paghuhugas. Pero kalaunan ay isinama niya ang water magic sa kanyang pang-araw-araw na buhay at natutunan niya na ang magic na ginagamit araw-araw ang pinakamahusay na guro. Kaya napaisip si Coco kung paano niya maisasama ang magic sa kanyang buhay. At sumagot si Keyfree na maaari niyang subukang matutong magluto dahil kadalasan ay gumagamit ito ng iba't ibang uri ng magic at masaya rin. At sa sandaling iyon ay dumating sina Tisha at Rickey na naamoy ang lutong yam at agad sinabi ni Tisha na siya ang magi-grill ng cheese pero sinabi ni Keyfree na gusto niyang si Coco ang gumawa nito ngayon.
At nagsimula silang lahat na maghanda ng masarap na pagkain para sa hapunan at nagawa ni Coco na tunawin ang cheese gamit ang kanyang fire magic sa pamamagitan ng pagguhit ng napakaliit na magic circle. At sa wakas ay natapos ang burgers at iminungkahi ni Coco na kumain sila sa labas. At naisip ni Kefri na maganda nga ang ideya ng picnic kaya umalis siya para ihanda ang iba pang bagay. Habang dumating din si Agatha at tinanong siya ni Coco kung gusto niyang sumama sa picnic. Pero dahil matigas ang ugali ni Agatha ay sinabi niyang mauna na sila dahil kakain siya habang nagpa-practice ng kanyang spells at bukod pa doon ay umuulan sa labas. Kaya medyo nalungkot ang mga babae dahil maganda pa ang panahon kanina. Pero dumating si Kefri mula sa likod at tinanong kung bakit sila mukhang malungkot. At basta na lang siyang naglakad palabas na may spell sa sarili at biglang naging maaraw at maliwanag ang paligid. At labis na namangha ang mga babae sa kanyang ginawa habang sabay-sabay silang naglakad kasama siya para sa kanilang maliit na picnic kahit na umuulan sa ibang lugar, at naglakad sila sa ilalim ng isang stone bridge at naglagay ng lantern bago umupo para kumain, at nag-enjoy sila sa lahat ng masasarap na pagkain na kanilang dala, at hindi nagtagal ay unti-unti ring naglaho ang mga ulap ng ulan. May lumitaw na rainbow sa langit na agad nagpuno ng saya sa maliit na puso ni Coco. At tumalon siya pababa sa lupa habang sinasabi kina Kefri at sa iba na pupuntahan niya si Agatha dahil gusto niyang makita rin nito ang napakagandang rainbow kasama nila. Kaya tumakbo siya sa gitna ng field at bumalik sa workshop. Pero bago pa siya kumatok ay biglang bumukas ang pinto at isang matangkad na witch na may mukhang hanggal na goatee ang lumabas mula sa bahay at tinanong si Coco kung sino siya. Dahil hindi pa niya ito nakikita noon ay napaisip siya kung isa ba itong messenger. Nang dumating si Kefri na tumatakbo papunta sa kanya at sinabing bumalik sila sa loob dahil may paparating na bagyo. Agad na nagtago si Coco sa likod ni Kefri at sumigaw sa lalaki na siya ay apprentice ni Kefri. Naikinainis ng lalaking may goatee at tinanong si Kefri kung ano ang pinagsasabi ng batang ito at paano siya nagkaroon ng apprentice habang wala siya. Sumagot si Kefri na medyo biglaan iyon at kakaiba ang naging circumstances. At dahil ang batang ito ay biktima ng forbidden magic. Nang marinig ng lalaking may goatee ang tungkol sa forbidden magic ay lalo pang naging malamig ang kanyang demonor at agad niyang hinawakan si Coco sa braso at hinayla palabas habang sinasabing wala siyang kinalaman sa Brimhat Evil Witches at dadalhin niya si Coco sa Knights of the Witches para sila ang bahala dito. Sinubukan ni Coco na pumalag pero masyadong malakas ang witch. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang tumigil ang ulan sa paligid nila at ang tubig ay nagsimulang bumuo ng pader sa harap nila habang ginamit ni Kefri ang kanyang magic para pigilan ang witch. At sinabi niya sa lalaki na kahit na matalik niya itong kaibigan ay hindi niya hahayaang may humawak kay Coco lalo na ang dalhin siya sa Knights. Nagulat ang lalaki na ginamitan siya ni Kefri ng magic at tinanong kung sino ba talaga ang batang ito. Pero sinabi ni Kefri na pumasok muna sila sa loob at doon na lang sila mag-usap. At nang nasa loob na sila ay umupo ang lalaking nagngangalang Rick Hay sa tabi ng apoy habang ipinaliwanag ni Kefri ang lahat ng nangyari at nainis siya at tinanong si Kefri kung iyon ba ang dahilan kung bakit niya pinayagang makapasok ang isang outsider sa mundo ng mga witches. Mahinahong sinabi ni Kefri na may pangalan ang outsider. At agad na humingi ng paumanhin si Rick Hay kay Coco at sinabing hindi niya intensyong maging bastos pero wala silang ibang tawag sa hindi witch kundi outsider. Ipinakilala ni Kefri si Rick Hay kay Coco bilang kaibigan niya at siya ang nagsisilbing watcher sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na ang mga witches na naninirahan sa labas ng main towns o ng Great Hall of the Mages ay may naka-assign na watcher para siguraduhin na hindi sila lalabag sa mga patakaran. At si Rick Hay ang watcher ng workshop niya, napakamot si Rick Hay sa ulo at sinabing trabaho talaga niya bilang watcher na hindi hayaang mangyari ang ganitong bagay. Pero mukhang hindi na mapipigilan si Kefri ngayon. Inabot ni Kefri kay Coco ang isang bowl ng soup na may halong honey para pakalmayan ang kanyang loob. At ipinaliwanag ni Kefri na buburahin sana niya ang memorya ni Coco noong gabing iyon pero mawawala rin ang alaala tungkol sa magic book na maaaring magdala sa kanila sa Brimhats. Galit na sinabi ni Rick Hay na hindi nila trabaho ang habulin ang mga evil magic users at iyon ay para sa Knights. Napatingin si Coco ng naguguluhan kaya ipinaliwanag ni Kefri na ang Knights of the Witches ay ang mga taong responsable sa pag-alis ng mga alaala ng mga outsider, paghahabol sa mga evil witches at pagtiyak na nananatili ang kaayusan, at inamin ni Kefri na kasalanan niya kung bakit nalaman ni Coco ang sikreto ng magic. Kaya kung buburahin ng Knights ang memories ni Coco, kailangan din nilang burahin ang memories ni Kefri dahil siya ang dahilan kung bakit may natutunan si Coco.
At alam ni Rick Hay na hindi niya pwedeng hayaan iyon kaya sinabi niya na palalampasin niya muna ito sa ngayon. Pero kapag may nangyaring mali ay i-report niya ito sa Great Hall. At pagkatapos ay umalis siya pabalik sa kanyang sariling kwarto. Habang sinabi ni Kefri kay Coco na wala siyang dapat ipag-alala dahil naipasa niya ang magical test gamit ang sarili niyang magic. At sinabi niya sa lahat na magpatuyo na at umalis para ihanda ang dinner. Biglang napansin ni Coco na nawawala ang kanyang pet kaya napunta siya sa kwarto ni Rick Hay kung saan sinubukan niyang manahimik at hanapin ang furry snake. Pero napansin siya ni Rick Hay at bumaba mula sa kanyang nest. Ibinigay niya kay Coco ang kanyang pet at napansin niyang tuyo na ito kahit papaano. At sa sandaling iyon ay kinonekta ni Rick Hay ang magic circle sa pagitan ng kanyang dalawang singsing at lumikha ng isang mainit na parang hair dryer na tuluyang nagpatuyo kay Coco. Sinabi niyang umalis na siya pero napansin ni Coco na kumikislap ang mga bato sa ilalim niya tuwing tinatapakan niya ang mga ito. At napasigaw siya sa tuwa at sinabing ito ang dahilan kung bakit siya nahulog sa pagmamahal sa magic. Sinabi ni Rick Hay na ito ang kanyang masterpiece at ipinakita kung paano ito gumagana. Pero abala si Coco sa pagpagulong sa sahig sa sobrang saya at sinabing isa itong napakahalagang core memory para sa kanya at nagpasalamat siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. At namula si Rick Hay at pinalayas siya palabas ng kwarto habang sinasabing huwag na siyang pumasok muli. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang kalungkutan ng araw dahil patuloy ang ulan habang sinusubukan ni Agatha na mag-practice ng kanyang magic pero paulit-ulit siyang nadidistract ng tunog ng ulan sa bintana. Kaya nagpasya siya na isa rin itong training at kailangan niyang matutong mag-concentrate. Kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagawa niyang gumuhit ng magic circle na naglabas ng parehong beam of light. Bigla niyang narinig ang kaguluhan mula sa ibaba kaya nagmadali siyang bumaba at nakita ang ilang humans sa kanilang pintuan na nagmamakaawa kay Kefri na tulungan sila dahil gumuho ang isang tulay dahil sa ulan at may carriage na naipit. Umiiyak ang lalaki at sinabing naroon ang kanyang anak sa loob ng carriage kaya sinabi ni Kefri na pupunta siya agad. Sinabi niya kay Agatha na panatilihin ang lahat sa loob pero si Agatha mismo ang nagsabi na isama siya at nangakong hindi siya magiging hadlang at makakatulong siya. At dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.